Malapit na mga kababayan, permanenteng mag-sign off yung SMNI. Bakit anya Mr. Maravillas? SMNI losing franchise, big possibility. Ito yung mga sinasabi natin. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Malapit na mga kababayan na permanenteng mag-sign off yung SMNI. Bakit anya Mr. Maravillas? Ito ngayon mga kababayan yung balita. House panel adopts measure to suspend SMNI operations. Suspension man ng anya Mr. Maravillas. May isa pa mga kababayan na balita. Ito ang tutuldok ng lahat mga kababayan. SMNI losing franchise, big possibility, sabi po ni Congressman Johnny Pimentel. Ayan po si Congressman na siyang nag-motion para i-contempt mga kababayan si Ka Eric saka yung kanyang kasama na si Dr. Lorraine Badoy na ngayon nakakulong mga kababayan at malamang magsi-celebrate ng Pasko sa detention. Ito yung mga sinasabi natin na ang lahat ng ito, consequences ng kanilang mga masamang gawain. Sila man lang po ang naglubog sa kanilang sarili. At kung magsara po ng tuluyan, bawiin ng Kongreso yung franchise ng SMNI, masasabi nating deserve. You just imagine, Congress po yung nagbibigay sa kanila or nagbigay sa kanila ng franchise. Tapos yung mismong Kongreso, yung sinisirhaan ng SMNI. O diba, deserve? Deserve na deserve niya, Mr. Maravillas. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. So, may resolusyon na po mga kababayan na ipinasa seeking to suspend the operations of controversial television network, itong SMNI mga kababayan, at inadapt na po by the House Committee on Legislative Franchises. Yung resolusyon mga kababayan, ito yung final ni House Assistant Majority Leader, puwersa ng Bayanihang Atleta, PBA Party List Representative Margarita Mix Nograles. Ito yung batang-bata pang congresswoman mga kababayan ng Davao, na kababayan ni Maudigs at ni Capes na during the hearing yung masyadong agaw pansin na congresswoman mga kababayan kasi hindi lang sa napakabata pa kundi very sharp siya. Nagkabulol-bulol yung mga yung mga taga SMNI. Paano anya Mr. Maravillas hindi magkabulol-bulol, nagsisinungaling? Yan pa talaga yung rasonon. Hindi nila masagot ng diretso kasi alam nila pag sinagot nila ng diretso mga kababayan, lalo silang malulubog, mako-confirm yung kanilang motibo at lalo mga kababayan makakalkal yung mga violations ng SMNI. This developed even as handful of House members raised serious issues during the hearing as to the veracity of news and information shared on SMNI programs. Yung ginawa po ng mga taga-SMNI, humukay sila ng isang balon. Tapos nagsindi sila ng uling doon sa balon. Pagka sindi ng uling mga kababayan sa balon, tumalon sila ng sabay-sabay. Yun, by analogy, yung ginawa ng mga taga-SMNI, kasi sila po yung gumawa ng sarili nilang problema. Sila yung nag-akusa ng nag-akusa. Hindi man sila inaano ng Kongreso sana. Alam ng mga congressmen na may mga violations na sila pero hindi sila pinapansin. Sumobra yung yabang. At siguro may nasa likod sa kanila, mga kababayan, na nagpupondo para gibain mga kababayan yung Kongreso.
Kasi sabi nga natin, napiperceive nila si Martin Romualdez will be the successor of the president and will continue with the policy of PBBM, lalo na dito mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea and with our ally countries tulad ng katratado natin na Amerika, kung saan si Gibbs may kaso doon. Alam na ninyo kung ano, wanted siya doon. So hindi man sila inaano, sila yung nagsimula ng gulo, sila yung naghukay mga kababayan ng sarili nilang balon. Worse, nagsindi sila ng apoy. Pag sindi ng apoy, sabay-sabay sila na tumalon. Ito na sila ngayon mga kababayan. Sabi rito sa balita, several congressmen including Surigao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel and Quezon Quezon 2nd District Representative Danilo J.J. Suarez found possible violations to SMNI's franchise. Citing Section 4 of Republic Act 11422, Nograles said the television network has the responsibility to the public not to use its station or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. As we have heard in today's or Tuesday's hearing, there are several instances where SMNI peddled fake news against certain public officials. They themselves are not denying these instances, sabi po ni Nograles. Tapos, kaya ang ginawa mga kababayan ni Ka Eric nang hindi niya masagot yung mga katanungan, nag-alsa boses na lang po. Dinisrespect yung Kongreso. Nagpa-contempt na lang po. So sabi rito, Nograles underscored that the call to suspend SMNI's operation was not an attack on press freedom in the country. This is not an attack on the freedom of the press. Rather, we are defending the right of the people to have accurate and true reporting so that they can formulate honest opinions and thus contribute positively to society. Tama po mga kababayan. Ngayon, ito yung mas matindi. Hindi lang suspension, kundi yung pagbawi na mismo sa prangkisa mga kababayan ng SMNI. Sakto nga anya Mr. Maravilla sa hula mo. Mababasa natin po doon sa sa hearing pa lang, tambak yung nakalkal na violations po. So, maulaan mo na kung ano yung magiging direksyon mga kababayan. Talagang sign off. So, yan po yung sabi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel that there was a big chance that Suarasug Media Corporation, which operates Sunshine Media Network International or SMNI, would lose its franchise, noting that its airing of unconfirmed information on Speaker Martin Romualdez travel expenses was only part of a pattern of assaults by the network against the House of Representatives and its members. So naging ugat lang po mga kababayan, naging dahilan lang po, nag-trigger lang ito yung serious accusation nila na yung speaker gumastos ng 1.8 billion. As a result of the investigation, nakalkal yung napakarami pang violations sa franchise ng SMNI po. Kaya sabi ni Pimentel, there was already a pattern we have seen. If you recall, this was not the first incident that they attacked the institution. Before this incident, there were several aired programs attacking the Speaker, Congress, and other individual congressmen were being attacked. In fact, threatened. Pimentel was referring to an SMNI program where former President Rodrigo Duterte described Congress as the most threatened institution, and another broadcast where he allegedly threatened the life of ACT Teachers Representative Franz Castro, who claimed was a communist. So Congress took it upon themselves to protect the institution, especially the integrity of the institution, sabi po ni Pimentel. Pinasubo ni Ka Eric at saka ni Mau Diggs yung SMNI.
Sa bagay, hindi man mangyayari ito kung walang approval ng mismong may-ari. Yung co-host mga kababayan ni Maudig sa programa, mismong si Kibbs. So damay sila lahat. Siguro anya Mr. Maravillas ngayon yung management ng SMNI sising alipin na. Malamang po si Maudig naman yon retired na. Sa kanila kasi mga kababayan na pagnanasa to remain in power at ipos ang kandidatura mga kababayan ni Inday. Di ba niya sabi ni Maudig Mr. Maravillas? Ayaw niyang kumandidato si Inday pagkapangulo. Aniwala naman kayo doon. Ilaging baliktad po yun magsalita. So, ngayon mga kababayan, pinipilit ng SMNI na gatungan yung kanilang mga viewers and listeners na sumaklolo sa kanila. Ito yung resulta ng kanilang efforts mga kababayan. Sabi ng SMNI, bumuhos ang iba't ibang pakikiisa at suporta ng malawak na mamamayan para ipanawagang palayain sila Ka Eric at Doc Lorraine. Ulitin nga natin mga kababayan kasi fake news na naman po ito. Kaya sabi nila dito mga kababayan sa balita, bumuhos. Alin dyan ang bumuhos? Ilan lang sila? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang pumunta doon sa kanilang panawagan ng suporta. Pagkatapos, ang caption nila, bumuhos. What? May ebidensya na naman po mga kababayan yung Kongreso. Additional incriminating evidence po na talagang fake news yung SMNI. Paano naman po ang 10 katao masasabi mong bumuhos? Paano nangyaring bumuhos ang 10? 10, bilangin po ninyo. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ang ebidensya mismo po. Sila yung nagbigay ng ebidensya. Yung picture mismo. At madaling bilangin. DDS Assembly. December 6, 2023, Batasan Pambansa, Quezon City. Palayain si Ka Eric at Doc Lorraine. Ilan lang sila dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa likod, mga kababayan. Talagang 10 lang. Bumuhos ng 10 katao. At malamang may talent fee pa ito. Inakot na nga mga kababayan yung sumama sa rally, 10 lang. Nasa na yung 32 million plus na sumuporta mga kababayan kay Inday. Ito medyo marami-rami nung December 4. May nagpaka-green mga kababayan. So, more than 20 ito. You see? Inaanap mo niya, Mr. Maravillas, yung 32 million. 31 million kasi noon anya. Marcos loyalist. Yun nga po, ang totoo niyan. Ngayon, yung mga DDS, may mga ganito na silang propaganda, Protect BP Inday Sara. It's starting, a citizen movement is starting the way it did in 2016 when a lone provincial mayor bullied by the establishment was backed by ordinary Filipinos who printed shirts in tarps. So alam na ninyo kung sino yung nasa likod talaga ng pag-iba kay Martin Romualdez using SMNI. Ito pa, mga kababayan, may isa pa rito. Ang sabi diyan, I wonder which is more difficult. Yan si Doc Lorraine tapos si Juan yata, kung sino yan si Ka Eric yata. Doon sa detention cell.
yung tapos na pandemya pero bawal lumabas sa detention area, o yung paglimit ng mobile phone use to just 1 hour a day. Yung hunger strike at yung naka-blackout curtain ang bintana. What a way to try to silence watchdogs and critics these days. Hang in there, Doc Lorraine. Tulad nga ng sabi ni PRRD, naniniwala ako na marami pa rin sa mga kababayan natin ang may prinsipyo. Yan po. So, madaling sabi, sa kanilang pananaw, mga kababayan, ang pagiging peddlers ng fake news ay pagiging may prinsipyo. What? Ang pagsisinungaling, ang pagiging false accuser, mga kababayan, ay pagiging may prinsipyo. Ganun na pala ngayon. But anyway, subaybayan na lang natin, mga kababayan, ang mga susunod na kabanata. O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Cream. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas.